Barangay LS 97.1. 97.1. Tayo ay forever. Forever! 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 Dear Papa Dudut, una po sa lahat ay binabati ko kayo at ang lahat ng ating mga kapuso at kabarangay ng isang magandang araw. Ako po si Aya, 24 years old at laking Valenzuela. Pero bumukod na rin po ako sa pamilya ko noong ako'y nagtatrabaho na at nangupahan sa isang maliit na kwarto malapit sa call center na aking pinagtatrabahuhan sa Mandaluyong. Isa po ako sa mga masugid ninyong tagapakinig at halos araw-araw po akong nag-tune in sa inyong programa sa tanghalian bago ako matulog. Sa katunayan nga po ay matagal ko ng balak na sumulat sa inyo pero ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob nang nalampasan ko na ang aking problema. Ito po ay tungkol sa aking ex-boyfriend na si Ron. Siya po ang aking unang boyfriend at nagkakilala kami sa una kong call center na pinagtrabahuhan. 1 year po ang tanda niya sa akin. At nang nagkakilala kami ay kakahiwalay niya lang din po sa kanyang ikalawang girlfriend. Bago po naging kami ni Ron ay crush ko na siya, Papa Dudut. Cute kasi siya. Tahimik, mukhang bad boy at sa katunayan nga po ay ang codename namin sa kanya ng mga office mates ko na may mga crush din sa kanya ay Ruru. Dahil may pagkakahawig siya kay Ruru Madrid. May pagka-loner din po siya. Hindi masyadong nakikihalubilo sa mga tao. Kaya mas nagiging maapil po siya sa aming mga girls at gays dahil may pagka-mysterious po siya sa kanyang aura. Ni sa hinagap ay hindi ko po akalain na magiging close kami ni Ron. Dahil nga po parang wala siyang pakialam sa mga tao. Pero nang naging magka-teammate po kami at naging magkatabi sa cubicle, ay doon na nagsimula ang aming pagkakaibigan. Noong una ay matipid pong magsalita si Ron kahit na dinadaldal ko siya. Pero nang tumagal ay unti-unti na rin po siyang nag-open up sa akin. Friendly po kasi ako, Papa Dudut. Exact opposites kami ni Ron. Kung si Ron ay trabaho bahay lamang, ako naman ay kadalasan na nag-i-stay pa sa opisina para lang makipagkwentuhan o sumama sa mga kaopisina ko kapag nagkakayayaang kumain sa labas o mag-videoke. And eventually po, nang nagkaroon kami ng team building ay napilit ko rin si Ron na sumama sa amin. Akalain mo tong si Ron? May side palang ganyan? Oo nga nakakagulat. Ibang level ka, Aya. Maski ba to napapalambot mo, ah? Baka mamaya malaman na lang namin kayo na. Gagi. Pero why not? Ay sige, suko na ako ah. 3:00 na ng umaga. See you lunchtime, guys. Ako rin. Orlox na ako. 24 hours na akong gising. Ano ba yan? Wala pala kayo eh. Oo nga, 3:00 pa lang oh. Actually, kaya ko pa naman. Kaya lang, baka malaking hadlang na ako. Ano? Basta, sige, good night, Ron and Aya. Oh, ikaw naman kumanta. Hindi, sige ikaw na. Mukhang bitin na bitin ka pa eh. Hindi naman. Ngayon lang ulit ako nakapag-videoke after ng mga 1 taon. Ha? Bakit naman? Sa totoo lang, pastime kasi namin to ng ex ko eh. Ay, sorry naman. Hindi, okay lang. 4 months na rin naman kaming hiwalay. 4 months? Medyo fresh pa rin yun ah. Mahal mo pa? Hindi na, ano? Defensive. Hindi, kinalimutan ko na yon. If you don't mind my asking, bakit kayo naghiwalay? 2 years din kayo, no? Nanlalaki siya. Ha? I'm sorry. Lasing na nga siguro talaga ako.
First time ko yung aminin sa ibang tao ha. Paano mo nalaman? Nag-aaway kami. Tapos akala ko magkakabalikan pa kami. Yun pala, may spare tire na siya. Parang naghanap lang siya ng excuse na makipaghiwalay sa akin. Pero tumatiming na lang siya na iwalayan ako eh. Hayop na babaeng yun. Ay nako, kumanta na lang tayo. Hindi ko talaga mapapatawad yung babaeng yun. Alam mo ba kung gaano kasakit sa lalaki na lokohin ng babae? Sobrang sakit sa pride nun, Aya. At ang malala nun, hindi ko alam kung gaano katagal na niya ako niloloko. Hayop talaga yung babae na yun. Magpasalamat sila, hindi ko pa sila nakakasalubong. Kundi mapapatay ko talaga sila! Ron! Kalma! Kalma lang. Hindi mo naiintindihan eh. Minahal ko si Trisha, Aya. Hindi ko alam kung bakit niya nagawa sa akin yun. Niloko niya ako. Pinagmukha niya akong tanga sa lahat ng tao. Sige, ilabas mo lang. Pinagkatiwalaan ko siya. Pero sinayang niya yun. Pero hindi ko na alam kung makaka-recover pa ako o kung kaya ko pang magmahal ng iba dahil sa ginawa niya. Makaka-recover ka, okay? Malakas ka. Malakas kang tao at balang araw, mababawasan na rin ang sakit na nararamdaman mo. Nandito lang kami. Nandito lang ako. Salamat, Aya. Ikaw lang ang nakakausap ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ipagsasabi kahit na kanino. Your secret is safe with me. You are safe with me. Mas naging close nga po kami ni Ron matapos ng team building naming yon, Papa Dudut. At napansin ko rin na mas naging maaliwalas na ang aura niya. At unti-unti na rin siyang nakikipagbiruan at kwentuhan sa mga teammates namin. At habang nagaganap po yan, ay nararamdaman ko rin na unti-unti ring nagbabago ang tingin namin sa isa't isa. At umabot na nga po sa puntong parang mag-MU kami at tinutokso na ng lahat ng tao sa opisina. Matapos ng 2 buwang pagkakaibigan namin ni Ron, ay nanligaw na nga po siya sa akin, Papa Dudut. At dahil may feelings na rin naman ako sa kanya, ay agad ko rin naman po siyang sinagot. Sa puntong yon ay pakaramdam ko na ako na ang pinakamagandang babae sa opisina namin. Aminado naman po kasi ako na hindi ako kagandahan. Charming lang. At dahil no boyfriend since birth din po ako ay pakaramdam ko na napakaswerte ko sa unang boyfriend ko. Gwapo na, mabait pa. At mahal na mahal pa ako. Pero wala pa pong 1 buwan mula nang maging kami ni Ron ay napansin ko na po ang unang mga red flags sa kanya. Naging napaka-protective niya para sa akin at madaling magselo sa ibang lalaki. Nung una po ay kinikilig pa ako sa mga ginagawa niya at pakiramdam ko na parang prinsesa ako na binabakura ng isang knight in shining armor. Pero nang tumagal na, ay unti-unti ko nang nararamdaman ang pagkasakal sa kanya. Babe, upo ka muna dyan. Magme-makeup lang ako ng mabilis. Bakit kailangan mo pang mag-makeup? Sa binyag lang naman tayo pupunta. Palagi naman ako nagme-makeup kapag umaalis ng bahay ah. At saka ano ba yung suot mong palda? Magpalit ka nga. Ha? Anong masama dito? Ang ikli. Ang ikli? Nasa tuhod ko yung haba nito, maikli. Basta magpalit ka na lang. Magpantalon ka na lang. Hindi bagay dito sa blouse ko yung pantalon eh. Di palitan mo yung blouse. Problema ba yun? Ayoko, malilate na nga tayo pag papalitin mo pa ako ng damit. Malay ko bang magsusot ka ng ganyang kaiksi? Ano? Ang OA mo naman eh. Huwag ka nang marami pang sinasabi. Magpalit ka na lang. Ayoko, ito yung gusto kong suotin eh. Etong suotin mo. Ayoko, hindi ako magpapalit. Kung ayaw mo magpalit, hindi na tayo aalis.
Hello? Ria? Hindi pa kami nakakaalis eh. Sabihin mo sa kanya na hindi na tayo pupunta. Baka sa reception na lang kami makasunod, Ria. May inaayos lang. Hindi tayo aalis nang hindi ka nagpapalit ng damit. Sige, Ria. Bye. See you. Aalis na ako. Ano nga alis? Sinabi ko nang hindi tayo aalis eh. Pabayaan Hindi kasi mo ito- ako! Aalis ako! Dito ka lang! Dito ka lang sabi! Sige, iwanan mo ako. Ipagpalit mo rin ako kagaya ng ginawa ni Trisha. Ron, hindi naman ako si Trisha eh. Magtiwala ka naman sa akin. Hindi! Pare-pareho kayong mga babae. Lolokohin niyo lang akong lahat. Babe, Huwag mo ko hawakan. sige, magpapalit na ako. Hindi na. Huwag ka na magpalit. Umalis ka na. Sige, iwanan mo na ako. Sige na, magpapalit na ako, okay? Sandali lang, magbibihis lang ako. At naulit pa po ng naulit ang mga ganong mga sandali, Papa Dudut. Sa katunayan nga po nang tumagal ay parang nabago na nga rin po ang pormahan ko para lang hindi na kami magtalo ni Ron. Kapag nagsha-shopping nga po ako ng mga damit ay hindi na ako pumipili ng mga damit na nagugustuhan ko, kundi yung mga damit na sa tingin ko ay aaprobahan ni Ron. Maski ang pagmi-makeup ko po ay binabawasan ko na rin. Ang argumento po kasi palagi sa akin ni Ron ay bakit ko pa raw kailangang magpaganda at mag-makeup, gayong boyfriend ko na siya. Para po kasi sa kanya ang isang babae ay dapat nag-aayos lang para makapang-akit ng lalaki. At nang tumagal nga po ay naging gano'n na rin tuloy akong mag-isip. Kapag nakakakita po ako ng babaeng naka-makeup at nakaporma, ang una ko pong iniisip ay malandi ito at ginagawa lang yon para makapang-akit ng lalaki. At eventually nga po maski ako ay naging selosa na rin. At iniisip ko na kapag may kausap si Ron na maganda at mapormang babae ay nilalandi nito ang boyfriend ko. Eventually po ay napansin na nga rin po ng mga kaibigan ko at ng mga kaopisina ko ang pagbabago sa pananamit at sa itsura ko. Tinutokso po nila ako na ganon daw ba talaga kapag may boyfriend ng gwapo. Nawawala ng pakialam sa sarili dahil nakuha na ang gusto. Kaya mas lalo ko rin pong naisip na tama nga si Ron. At tama lang na magpakalosyang na ako. Total ay may boyfriend na rin naman ako. Naisip ko rin po kasi noon na kaya lang naman po nagkakaganon si Ron ay dahil na-trauma siya sa kanyang ex-GF na si Trisha. Naisip ko na hindi naman kasalanan ni Ron kung naging paranoid siya sa akin at sa relasyon namin. Dahil minsan na siyang niloko ng babae. Naisip ko rin po na temporary lang naman siguro ang ganong pag-uugali ni Ron dahil hurting pa siya. Pero kapag nakapag-move on na po siya ng husto sa nangyari sa kanya ay magbabago rin ito. Ang kailangan ko lang din gawin ay intindihin siya at pagbigyan ng mga gusto niya habang naghihilom pa ang kanyang puso. Pero ang nangyari po, Papa Dudut, ay tila ako ang nagbago. Hindi ko namalayan sa pag-a-adjust ko kay Ron at sa pag-a-under ko sa kanya ay ang pagkatao ko mismo ang magbabago. Kung dati po ay masiyahin ako at outgoing, unti-unti na rin po akong umiiwas sa mga tao at tulad ni Ron ay naging opisina bahay na lang po ako. Tumatanggi na rin po ako kapag inaaya kami na lumabas sa mga kaopisina namin. At wala po akong kaalam-alam ay lumiliit na rin ang mundo ko. At halos kay Ron na nga lang po umiikot ang buhay ko. Pero sa kabila po ng mga ginawa kong pag-a-adjust at panguunawa kay Ron ay parang mas lumala lang po siya, Papa Dudut. At kahit na isara ko na halos ang sarili ko sa mundo ay patuloy pa rin ang pagiging siloso ni Ron. Oh,
Bakit ka tumatawa dyan? Wala, may binabasa lang akong interview ni Ruru Madrid. Nanonood tayo ng TV dito kung ano-anong ginagawa mo. Commercial pa naman eh. Kaya nag-cellphone na muna ako. Ewan ko sa'yo. Uy, nagsiselos ka ba, babe? Hindi ako nagseselos. Uy, selos siya eh. Ano ba? Grabe naman to, ang sungit mo. Hindi ako nagsusungit. Ano na naman bang problema, babe? Alam mo na kung bakit. Ha? Ano? Anong ginawa ko? Nakakabastos eh. Ha? Nakakabastos ang alin? Yung pinapakita mo pa sa harapan ko na nagnanasa ka sa ibang lalaki. Ha? Yung kay Ruru Madrid? Seryoso ka? Bakit ka magsiselos doon? Artista yun. At saka kamukha mo naman yun eh. Wala akong pakialam. So ibig sabihin, kung hindi yan artista, papatusin mo? Kaya mo ako nagustuhan dahil kamukha ko? So kung may makita kang ibang kamukha niya na pakalat-kalat dyan sa kalsada, lalandiin mo? Ron, sobrang paranoid mo. Paranoid? Hindi ako paranoid. Alam na alam ko na yung mga karakas yung mga babae kayo. Ron, pwede ba? Hindi ako kagaya ng ibang babae. Hindi ako yung ex mo. Shut up! Malandi ka rin. Lahat ng babae, kapag hindi mo binantayan, malandi. So anong gusto mo? Sa'yo lang ako nakatingin? Sa'yo ko lang paiikutin yung mundo ko? Oo! Bakit? Ganon din naman ako sa iyo ah. Nakita mo ba akong tumitingin sa iba? Nakita mo ba ako naglalaway sa artista? Paano kung hindi ko kayang gawin yan? Paano kung ayaw kong gawin yan? Ano? So inaamin mong malandi ka talaga? Hindi ako malandi! Hindi ka lang normal! Anong sinabi mo? Anong gusto mong palabasin ha? Na may sira ako sa ulo? I'm sorry, hindi yun ang ibig kong sabihin. Yun ang ibig mong sabihin. Ang sama ng ugali mo. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Nabigla lang ako. Bahala ka dyan! Ron, sandali! Kapag kasama ko po si Ron ay pakaramdam ko na kailangan kong mag-ingat sa bawat kilos ko, Papa Dudut. Isang mali lang na masabi ko o isang reaksyon lang na hindi pag-ingatan ay pwede nang masamain ni Ron at mauwi agad sa away. At palagi ako ang pinalalabas niyang masama. Insensitive at makasarili. Minsan tuloy ay pakaramdam ko na ang sama-sama kong tao. At dinadala ko po ang lahat ng ito ng mag-isa. Mula din po kasi nang naging kami ni Ron ay naging madalang na ang pag-uwi ko sa bahay. At halos hindi na nga rin po ako nakakalabas kasama ng aking mga kaibigan. Sa mga oras naman po na nasa opisina ako at mga pagkakataon na may kasama akong ibang tao ay hindi ko rin naman po nakukwento ang mga personal kong pinagdaraanan. Sinasabi ko na lang na masaya ang relasyon namin at clingy lang kasi kami sa isa't isa ni Ron. Kaya't hindi na ako nakakalabas. At habang kinikilig sila sa amin ay wala silang kaalam-alam na kasinungalingan ang lahat ng yon. At malayong malayo na sa katotohanan. Pinoprotektahan ko rin po kasi si Ron sa maaaring isipin ng ibang tao, Papa Dudut. At ayaw ko rin namang ipaliwanag pa sa kanila ang mga pinagdaraanan ni Ron, kaya siya nagkaganon. Pero ang hindi ko namamalayan ay sa pagpoprotekta ko kay Ron at sa pag-aalaga sa kanya at pag-iintindi sa kalagayan niya, ay ang pagpapahalaga ko na pala sa aking sarili ang unti-unting nauubos. Naku, mabuti naman at napaunlakan mo na kami ngayon. Ba? Ilang buwan ka na naming hindi nakakasama sa galaan, ha? Oo nga eh. Miss na miss ka na namin, bruha ka. Bakit pala hindi mo kasama si Ron ngayon? Umuwi kasi siya ngayon sa kanila sa probinsya. May emergency lang na inaasikaso. Ganon? Nagkakatime ka lang sa amin kapag wala siya? Kaya naman pala biglang nag-ayos ka ulit ngayon, ha? Kasi wala si Ron. Buhay single. Uy, hindi loyal ako. Huwag kayong ganyan. Sus, ito naman, joke lang. Uy, friend, nga pala. Marami raw opening ngayon sa Dubai. Mag-a-apply kami. Gusto mo, join ka na sa amin. Talaga?
Naku, pero ano eh. Si Ron na naman. Eh di, ayain mo rin siya. Naku, hindi papayag yun. Ayaw umalis nun sa Pilipinas. Andito yung comfort zone nun eh. E di ikaw na lang. Ayoko, ang hirap din kaya ng LDR. Eh, sandali lang naman yun. Mag-iipong ka lang doon, tapos babalik ka rin naman dito. At saka di ba dati ikaw yung atat na atat sa atin na mag-Dubai? O eto na oh, nagmamass hiring daw yung kumpanya ng auntie ko doon at may maglalakad sa atin, walang problema. Oo nga, pilitin mo na lang si Ron na sumama. Hindi ko mapipilit yun. Mukha talagang seryoso na kayong dalawa, no? Oo naman. Eh anong plano nyo? Ayun, mag-iipon, tapos magpapakasal. Tapos, siya na lang magtatrabaho. Tapos sa bahay na lang ako mag-aalaga ng mga bata. Wow, housewife material ka pala. Nagagawa nga naman ng pag-ibig. Teka, bakit ganyan ang mukha mo? Parang hindi ka naman kumbinsido, Aya. Ha? Hindi. Okay nga yun eh. Sos? Aya, umamin ka nga. Nagkakaproblema ba kayo ni Ron? Kami? Wala. Bakit mo naman nasabi yan? Wala lang. At saka, hindi naman sa pag-aano pero para kasing recently nagbago yung aura mo. Oo nga, tama ka dyan. Paanong nagbago? Dati kasi palagi kang high energy, bubbly, ganun. Tapos ayun, parang bigla kang kumalma. Pero recently, parang hindi ka naman mukhang in love. Parang mukhang pagod, ganun. Hindi. Ano kasi, stress lang sa trabaho. Sos? Sige na, splok na. Tayo-tayo lang naman eh. Wala nga. Shucks, si Ron. Teka, sagutin ko lang to. Ron? Nasaan ka? Nag-dinner lang kami ni na Mabel. Pambira. 2 araw pa lang akong wala dyan, nagwawala ka na. Ron, si na Mabel lang naman to eh. Sige na, sige na. Baka nakaka-istorbo pa ako. Hindi, uwi na ako. Sige na. Huwag na, dyan ka na. Magpakasaya ka dyan. Goodbye. Ron! Maraming beses na rin po kaming naghiwalay ni Ron, Papa Dudut. Pero palagi rin naman kaming nagkakabalikan. Siguro'y 1 buwan na yung pinakamahaba naming cool off. Pero hindi rin ako nakakatiis at ako pa rin ang unang lumalapit. Humihingi ako ng tawad at sumusuyo sa kanya. Karamihan po kasi ng away namin ni Ron ay ako ang unang humihingi ng tawad at nagpapakababa. Siguro'y 1 o 2 beses pa lang po yun nang si Ron mismo ang sumuyo at humingi ng tawad sa akin. Pero kahit sa mga pagkakataong yon, ay nagawa pa rin niyang palabasin na kasalanan ko ang mga pangyayari dahil masama akong tao at hindi ko siya naiintindihan. Alam ko naman pong toxic na po talaga ang relasyon namin ni Ron, Papa Dudut. Pero hindi ko pa siya magawang hiwalayan dahil mahal ko siya at nagigilty ako. Sa mga oras kasi na maayos si Ron at hindi kami nagkakaaway ay sweet naman po siya at malambing. At isa nga po sa mga paulit-ulit na sinasabi niya sa akin ay ako lang daw ang nag-iisang tao na meron siya. Kaya't sobrang thankful din po ako sa naging relasyon namin. Na naging magkarelasyon kami. Hindi daw niya alam kung makakasurvive siya kung hindi ako dumating sa buhay niya. Marahil ay dahil din po sa pinagdaraanan ko kay Ron ay tila unti-unti na rin pong naisantabi at napabayaan ang sarili ko. Kagaya nga po ng napansin ng mga kaibigan ko ay totoo nga po na naging mas tahimik at sarado ako sa tao. Kung minsan ay nahuhuli ko rin po ang aking sarili na nagagalit kay Ron dahil pakaramdam ko po ay napakaraming mga bagay at opportunity ang tinanggal niya sa akin. Pero wala rin naman po akong lakas ng loob para iwanan siya. At umabot na nga po sa puntong nakaapekto na rin sa aking pisikal na katawan ng depresyon na aking nararanasan.
Sa loob po ng isang taon ay nag-gain po ako ng 50 pounds sa timbang Papa Dudut. Tuluyan na rin po akong nawala ng ganang manamit at pinanindigan ko na lamang ang pagiging losyang at ang pagkain ng mga comfort food ang siyang naging takbuhan ko sa tuwing nagkakaproblema kami ni Ron. At etong bagay na ito ay hindi rin naman nagustuhan ni Ron, Papa Dudut. Kung dati kinokontrol niya ang aking pananamit at pagmi-makeup, ngayon ay baligtad naman. Gusto niya akong papayatin dahil kung minsan daw ay napagkakamalan na kaming magnanay ng mga tao at nakakahiya daw. Lahat daw kasi ng aking gawin ay babalik din naman sa kanya. At gusto ko raw bang isipin ng ibang mga tao na masama at konsentidor siyang boyfriend. Kaya naman dumating na rin sa punto na pinaghigpitan ako ni Ron, lalong-lalo na sa diet ko. Babe, inaaya pala tayo ni na Mabel sa despedida nila sa 1 linggo. Ayoko. Ikaw, kung gusto mong sumama, edi bahala ka. Ate sige, hindi na rin ako pupunta. Bahala ka. Babe, try rin kaya nating mag-abroad. Napag-usapan na natin yan, hindi ba? Pero babe, mas mapapadali kasi tayong makapag-ipon kapag nag-abroad tayo. At saka marami daw hiring sa Dubai ngayon. Hindi tayo mag-a-abroad. Dito lang tayo sa Pilipinas. Okay. Huwag ka nang kumuha ng kanin. Ha? May ulam pa ako eh. Uubusin ko na lang. Huwag ka na sabing kumuha ng kanin eh. Ang taba-taba mo. Grabe ka naman sa akin. Grabe? Sandali. Oh, Ano yan? weighing scale. Tumayo ka dyan. Ano? Tumayo ka dyan at sabihin mo na grabe ako sa'yo. Ron! Tayo sabi! O, nakatayo na ako. Basahin mo kung ano nakasulat dyan. 185 pounds. Anong height mo? 5'3". Timbang ba yan ng normal na babae na 5'3" ang height? Hindi. Pwes, gawan mo ng paraan. Iligpit mo na yung pinagkainan mo. Oh, ano yan? Ang sama-sama mo naman kasi sa akin eh. Ako ang masama? Hindi ba't para sa kabutihan mo rin naman yung ginagawa ko? Kung isang araw bumagsak ka na lang dyan dahil inatake ka na sa puso sa sobrang katabaan mo, sinong sisisihin ng mga tao? Hindi ba ako rin? Nang maski ang pagkain ko ay kinontrol na ni Ron, ay doon na nga po ako nakaramdam na gusto ko na talaga siyang hiwalayan, Papa Dudut. At habang pinupwersa niya ako na bawasan ang aking pagkain kapag magkasama kami, ay bumabawi naman ako sa pagkain kapag ako na lamang. At sa puntong yun ay parang kumakain na lamang ako ng marami, hindi dahil gusto ko, kundi para makapaghiganti kahit na papaano kay Ron. At sa totoo lang ay umabot na ako sa puntong kain ako ng kain hanggang masuka na ako. At dahil bumukod na rin po ako sa pamilya ko ay wala pong ibang nakakaalam na umabot na rin ata sa utak ko ang stress na inabot ko sa pakikipagrelasyon ko kay Ron. Diring-diring na po ako noon sa aking itsura, sa mga pinagagawa niya at sa aking sarili, Papa Dudut. Kung bakit ako umabot sa ganitong punto at kung hanggang kailan ko matitiis ang maging bilanggo sa relasyong matagal na akong hindi masaya. Kaya nang minsang nauwi na naman ang isang maliit na hindi pagkakaunawaan namin sa isang malaking bagay, ay kinuha ko na po ang opportunity na yon para tuluyan ng makipaghiwalay kay Ron. Pero 1 linggo lang matapos kong tiisin ang tawag at pangungulit niya para makipagbalikan, ay nabigo pa rin akong makawala sa kanya. Anak, ang laki ng inilobo ng katawan mo ah. Hindi na normal yan ah. May pinagdadaanan ka ba? Ang totoo niyan, Pa,
Kaya rin muna ako bumalik dito sa atin para magpalipas ng oras. Nakipaghiwalay na po kasi ako kay Ron. Ay, sinasabi ko na nga ba eh. Stress eating yan. Huwag mo masyadong alalahanin yun. Pag-ibig lang yun. Marami pang iba dyan. Kailan ba kayo naghiwalay? Mag-iisang linggo na po. Ha? Isang linggo pa lang? Pero matagal ka na namumroblema sa kanya. Medyo po. Ano ba ang dahilan? May ibang babae ano? Ay, nako. Sinasabi ko na nga ba. Sakit yan ng mga gwapo. Sakit din yan ng tatay mo dati eh. Mabuti na lang, hindi na siya gwapo ngayon. Kaya gumaling na. Sus, puro haka-haka ka lang naman sa akin nun eh. Wala namang problema. Teka, ano nga bang dahilan? May babae ba? Nako, iharap mo yan sa akin at bubugbugin ko yan. Hindi naman po. Wala naman pong third party. Hay nako, wag mo nang ipagtanggol. Pambihirang lalaki yan oo. Tumaba ka lang ng konti, ipinagpalit ka na sa iba. Tama na yan, makipaghiwalay ka na riyan ha? Marami pang iba dyan. Hindi nga po third party, ma. Sino kaya to? Unknown number eh. O ay di sagutin mo para malaman mo kung sino. Hello? Aya! Nakasakay ako sa motor ngayon! 160 ang takbo ko! Nasa highway ako! Ano? Ma, sandali lang ha. Lalabas lang ako. Ron! Anong ginagawa mo? Kapag namatay ako rito, tandaan mo, kasalanan mo to! Ron, please! Itigil mo na kung ano man yung ginagawa mo! Sa bilang ng 3, bibitiwan ko tong manibela! Habang tuloy pa rin ang takbo ng motor, titinapon ako at wala din ako dalang helmet! Tsaka ang magiging kamatayan ko! Ron, please! Itigil mo na yung motor! Huwag mo gawin yan sa sarili mo! Maririnig mo lahat ng daranasin ko hanggang huliinig ako! Ron, please! Mag-uusap tayo! Please, Ron! 1! 2! Makikipagbalikan na ako! Ron, please! Itigil mo na yan! Hindi mo na ako mahal! Mahal kita, Ron. Please. Itabi mo na yung motor. Mag-uusap tayo. Hindi mo na ako mahal! Walang nagmamahal sa akin! Mag-isa lang talaga ako sa mundo! Ron, please. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Mag-usap tayo. Hindi mo ako mahal! Wala kang kwentang tao! Ron, please. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Mahal kita. Eventually po ay sinabi na rin sa akin ni Ron kung nasaan siya. Sa Marcos Highway, nang marinig ko po ito ay agad-agad akong umalis sa amin sa Valenzuela. Naghanap ng taxi at pinuntahan si Ron sa Marcos Highway. Kahit na alas 11 na ng gabi. At sa buong kaganapan pong yun mula nang umalis ako sa bahay hanggang sa makarating na po ako sa kinakaroonan ni Ron, ay hindi ko po ibinababa ang telepono para masiguro ko na walang mangyayaring masama sa kanya. Sa awa ng Diyos ay natutong ko rin po ang kinakaroonan ni Ron Papadudut. Nakita ko po ang kanyang motor sa gilid ng highway at siya naman ay katabi nito. Nakaupo at umiiyak. Nagpababa na po ako sa taxi at nilapitan ko siya at tinabihan. Nag-usap po kami hanggang sa Bukang Liwayway. At nang umalis po kami sa tabi ng highway ay kami na ulit. Pero sa totoo lang po Papadudot sa mga oras na yon, kahit na sinasabi ko kay Ron na mahal ko siya at ayoko na may mangyari sa kanya at mawala siya sa buhay ko, ang totoo po niyan ay guilt na lamang po talaga ang natitirang umiiral sa akin sa mga panahong yon. At takot na maging ako ang dahilan ng pagkamatay niya. Sa mga panahong yon ay na-realize ko na parang ang tanging paraan lang para makawala ako sa relasyon namin ay kapag may namatay o nagpakamatay na ang isa sa amin.
Ngunit isang araw sa hindi inaasahang pagkakataon ay naospital ang tatay ko at halos 1 milyon ang inabot ng aming nagastos. At dahil sobrang bilis na mga pangyayari ay napilitan tuloy kaming mangutang kung kani-kanino para lamang mabayaran ang mga bills sa ospital at maipaopera kaagad ang ama ko. Nalaman po namin na may stage 2 cancer si Papa. At para maagapan ang paglala ay kinakailangan pong ipakimotherapy siya. Parang sinakluban po ng langit ang pamilya namin noon, Papa Dudut. At para makabawas sa gastos ay sinesante na rin po namin ang kasambahay ni na Mama at Papa. At kami na lang din po ang naghahalinhina ng pagbabantay at pag-aalaga kay Papa sa mga oras na wala kaming trabaho. At hindi ko po akalain na maski ito ay mamasamain ni Ron. Nung mga unang linggo ay okay pa kay Ron, pero nang tumatagal ay nagsimula na siyang mainis dahil nawawala na raw po ako ng oras sa kanya. Sa mga panahong pong yon ay patuloy pa rin ang pagbabantaan ni Ron ng pagpapakamatay. Kaya naman pakaramdam ko ay hinahati ako ng 2 taong nag-aagaw buhay. At wala akong kalaban-laban sa sitwasyong yon. Isa na lang puto pa. Hindi ko na kaya. Busog na ako. Dali na pa. Kukunti pa lang ang nakakain mo. Kailangan mo magpalakas para sa chemo. Sige na nga. Very good. O sige, itatabi ko na to ha. Bukas, dapat mas marami ka nang makain ha. Anak, naisip ko, wag na kaya akong mag-chemotherapy. Ano ka ba? Paano ka gagaling yan? Sobrang hirap, anak. Sawang-sawa na ako sumuka. Mas mabuti pa siguro na mamatay na ako kesa naman ganito. Wala pang kasiguraduhan kung gagaling ako. Pa, kumapit ka lang, okay? Gagaling ka. Manalig ka lang. Huwag kang magpapatalo sa pagkahina ng loob. Marami dyan gumagaling sa cancer. At isa ka doon, okay? Pero anak, sobrang gastos na rin eh. Ayoko namang mabaon kayo sa utang ng mga anak ko. Matanda na ako. Nakapag-enjoy na ako sa buhay. Yung gagastusin nyo sa akin, ipunin nyo na lang para sa kinabukasan ninyo. Pa, hindi. Huwag kang magsalita ng ganyan. Magiging miserable ang buhay naming lahat kapag nawala ka. 55 years old ka pa lang. Bata ka pa. Ni hindi ka pa nga senior citizen. Ayoko namang hindi na kayo makapag-asawa dahil lang sa kababayad sa mga utang natin sa pagpapa-ospital ko. Shh! Huwag mo nang isipin yan pa, okay? Mag-relax ka at ifo-focus natin lahat ng atensyon sa pagpapagaling mo, okay? Para mabilis ka nang makarecover. Sagutin mo na yan. Kanina pa yan tawag ng tawag sa'yo. Sige na, inaantok na rin naman ako at makakatulog na ako maya-maya. Sige po, pa. Labas lang po muna ako. Hello? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Nagluluto ako ng hapunan kanina. Hindi ko narinig yung tawag mo. Ilang oras na nakakalipas yun. Hindi mo man lang chinek phone mo kung tumatawag na ako? Sorry, busy kasi dito eh. Anong oras kita susunduin dyan? Ano kasi, may emergency daw si ate sa opisina ngayon. Hindi niya masabi kung kailan siya makakapunta dito. Ano ba yan? Nung 1 linggo nagka-emergency din siya. Ganun talaga eh. Hindi naman maiwasan. Siyempre, na-promote na siya dun sa trabaho niya. Mas marami ng responsibilidad. At ikaw, paano na ang mga responsibilidad mo? Babe, responsibilidad ko si Papa. At ako hindi. Ilang linggo na akong malungkot at nag-iisa. Parang wala akong girlfriend.
At sigurado ako, ginagamit mo pang rason niyang tatay mo para hindi makipagkita sa akin. Babe, ano ka ba? O sige, kung gusto mo, dito ka na lang pumunta sa bahay. Dito na lang tayo mag-date. Total, matutulog na naman na si Papa eh. Pwede tayong manood ng DVD sa salas. Ayoko! Bahala ka dyan! Hindi ka talagang maaasahan. Wala kang pakialam sa akin. Hello? Ron? Besting boy to! Kahit na galit na po ako kay Ron ay hindi ko na rin po siya magawang iwanan. At sa mga oras na yon ay unti-unti ko na rin naiisip na baka naman dati pa talagang ganon ang ugali at pagkatao ni Ron. Na kaya sila nagkahiwalay ng ex-GF niya ay hindi dahil sa nanlalaki ang ex niya, kundi dahil napuno na rin ito ng toxic na ugali ni Ron. At aaminin ko po na kaya ko rin po naisip ang mga bagay-bagay na yon ay dahil unti-unti na rin po ako nagkaroon ng mga pantasya na isang araw ay may isang lalaki na darating sa buhay ko. At ililigtas ako sa pagkakabilanggo kay Ron at sa lahat ng mga problema ko. Pero mabuti na lamang po na kahit naroon ako sa ganoong marupok na estado, ay hindi pa rin po ako nagpadala sa tukso at sa mga padalos-dalos na aksyon na alam kong pagsisisihan ko din balang araw. Bukod pa dyan ay tadtad na rin po ako ng problema sa pera dahil sa pagpapagamot ni Papa. Kaya naman as much as possible ay tinatatagan ko na lamang ang aking loob. At pinagbibigyan na lang din sa abot ng aking makakaya ang pagiging demanding ni Ron sa oras at atensyon. Kahit na may mga oras na gusto ko na ring magwala at makipaghiwalay sa kanya. Eventually po ay talagang nagkapatong-patong na po ang gastos namin sa pagpapagaling ni Papa. Kaya give up na rin po namin ang inuupahan kong apartment para makatipid. At umabot na rin po kami sa punto na nagsanla na nga kami ng mga alahas. At nang naabot na po namin ng rock bottom, ay doon ko na po talaga naisip na pag-a-abroad na lamang ang magiging solusyon para agad kaming makabayad at maiwasang malubog sa interes ng aming mga pinagkakautangan. Kaya lingid po sa kaalaman ni Ron ay nag-apply ako ng trabaho sa Dubai. At sa puntong yon ay hindi ko na po naisip kung magagalit siya o hindi. Ang iniisip ko na lamang po ay kung makapasok ako sa trabaho ay doon ko na lamang haharapin ang sitwasyon. Ang kaso po Papa Dudut ay nakapasa ko. Babe, may sasabihin ako. Ano yun? Babe, alam ko na pag-usapan na natin to. Pero bakit hindi natin subukan na mag-abroad? Alam mo naman na palang napag-usapan na natin eh. Bakit pinag-uusapan pa natin yan ngayon? Babe, ano kasi, nag-apply ako sa Dubai. Tapos nakapasa ako. Bakit hindi mo kinonsulta sa akin yan bago mo ginawa? Alam ko naman kasi na hindi ka papayag eh. Alam mo naman pala eh. Bakit ginawa mo? Gusto mo akong suwayin? Gumagawa ka na naman ng bagay ng palihim sa akin. Pinagmumukha mo na naman akong tanga. Babe, hindi. Hindi kita gustong pagmukhaing tanga. Natatakot lang ako sa'yo. Sa magiging reaksyon mo. Natatakot? Bakit? Ano ba ako? Halimaw ba ako para katakutan mo? Hindi. Ayoko lang na pagmula na naman ang away natin to. Pero ginawa mo pa rin. Nag-apply ka pa rin. Nang hindi ko pa alam. O ano ngayon? Hindi ba't nauwi rin naman sa away? Huling beses mo nang gagawin ng ganyang bagay sa akin. At hindi mo tatanggapin ang trabaho na yan. Babe, please. Para naman to kay Papa eh. Huwag mong gamitin ang tatay mo para makalayo sa akin. Ha? Babe, hindi ko gustong lumayo sa'yo. Sinungaling! Gusto mo akong layuan. Nararamdaman ko, matagal na. Ngayong ganyan ang nangyari sa tatay mo. Sasakyan mo yung kaganapan na yan para makakuha ka ng rason na makipag-iwalay sa akin. Babe, kaya nga kita inaaya na mag-abroad tayo, diba?
Ha! Tumigil ka! Sinungaling ka! Gusto mo akong takasan! Babe, please! Tumigil ka sa kaka-babe-babe mo! Hindi ka na nahiya! Gagamitin mo pa ang tatay mo para lang umiwalay sa akin! Ron, please! Tama na! Pagod na ako sa'yo! Paulit-ulit na lang tayong ganito! Pagod na pagod? Ha? So ang tagal mo na nagtitimpi sa akin, ganon? So totoo nga, gusto mo akong hiwalayan? Eh kung sabihin ko nga! Ano? Paano kung gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo? Animal ka! Sinampal mo ko? Sinasampal mo pa ako ngayon? Lumalaban ka na, ha? No! I hate you! I hate you! Babe, sorry. Sorry, nabigla lang ako. Huwag mo ako hawakan! Layuan mo ako! Babe, I'm sorry. Nabigla lang ako. Mahal na mahal kita. Bitawan mo ako! Huwag mo ako hawakan! Babe, please naman. Huwag mo ako matawag-tawag na babe! Tapos na tayo! Wala kang kwentang tao! Saan ka pupunta? Tulong! Tulong! Sige! Iwanan niyo ako lahat! Katulad ka rin nila! Kahit na hindi po ako hinabol ni Ron ay dumiretso pa rin po ako sa barangay upang i-report ang nangyari. Natakot po kasi ako sa maaaring gawin sa akin ni Ron. Lalo pat pinagbuhatan niya ako ng kamay at sinaktan ng huli naming away. Matapos po noon ay sinubukan ko rin pong kontakin si Ron para makipag-ayos. At aaminin ko po sa inyo, Papa Dudut, naging isang napakalaking temptasyon para sa akin ang makipagbalikan sa kanya. Lalo pat nung sinusuyo niya ako ay ipinapakita naman niya sa akin ang malambing at malambot na side niya. Pero tinatagang ko po ang aking damdamin at sa tuwing nararamdaman ko po na lumalambot na rin po ako sa kanya, ay pinipilit kong alalahanin ang mga sandali na naging malupit at marha sa akin si Ron para tumatag akong muli sa aking naging desisyon. 4 na buwan na po ang lumipas mula nang nagkahiwalay kami ni Ron, Papa Dudut. At aaminin kong may kirot pa rin na nararamdaman ng aking puso. Kahit na papaano sa tuwing naaalala ko siya. Nang tumigil na rin pong makipag-communicate sa akin si Ron ay may bahagi rin po sa akin na parang pinupunit. At doon ko na-realize na talagang wala na kami. At tapos na ang lahat ng paghihirap ko sa kanya. Masakit, Papa Dudut. Pero pakiramdam ko ay nakalaya na rin ako sa kalasag ng aming toxic na relasyon. Sa puntong yon ay iniwasan ko na rin po ang magpatali sa guilt na baka kung ano na ang ginagawa ni Ron sa sarili niya. Sa puntong yon ay na-realize ko at natanggap ko na rin po na hindi ko obligasyon si Ron. Hindi niya kailangan ng GF, Papa Dudut. Ang kailangan niya ay ang magpatingin sa espesyalista. Ngayon ay binabalikan ko na ang lahat ng mga nangyari sa amin ni Ron. Pakaramdam ko po ay napakatanga ko sa mga panahon na yon. Alam kong umabot na ako sa punto na kapag sinabi sa akin ni Ron na dilawang kulay green ay maniniwala na ako na dilawang green. Pangit mang sabihin pero sa tingin ko ay kung hindi na ospital ang ama ko o kung hindi kami nagkaroon ng krisis ay hindi na ako magkakaroon ng lakas ng loob para tumayo sa aking sarili at kumawala kay Ron. Tinanggap ko na rin po ang trabaho ko sa Dubai at nakaschedule na rin po akong lumipad sa 1 buwan. Sana po ay maabutan kong mapakinggan itong aking kwento at mabasa ninyo sa radyo bago ako bumiyahe. At sana ay yun na rin po ang huling beses na makarinig ako ng ganong klase ng kwento. Na wala na ring ibang tao na makakaranas ng mga bagay na kagaya ng sinapit ko nang dahil sa ilusyon ng pag-ibig. Ang inyong kapuso at kabarangay forever,
Aya. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Hindi madaling mag-ghost o bigla na lamang maiwan sa ere nang wala man lang klarong dahilan. Pero mas masakit kung ipapamukha pa sa'yo na ikaw ang mali kahit sila naman tong may pagkukulang. Ikaw kabarangay, na-ghost lighting ka na ba? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Carla, 30 na. Dahil umabot na ako sa ganitong edad kaya kabado na ako kung makakasabay ko ba ang mga kabatch ko na magpakasal at bumuo na ng pamilya. Ang hirap lang talagang maging isang babae. Palagi kang may hinahabol na oras, lugi talaga. Sabi naman, huwag ma-pressure, pero aminin man namin na mga babae o hindi ay andun talaga ang pressure sa amin. Panay ang punta ko sa simbahan para ipagdasal na sana'y paratingin na ni Lord ang the one para sa akin. Yung tatapos ng lahat ng pagiging bitter ko. Yung maipopost ko sa social media para ipagyabang. Ayoko nang taga sana all na lang sa mga romantic post ng friends ko. Dapat ako rin naman ang makaranas noon. Hanggang sa narindi na siguro si Lord sa akin, pinadalhanan niya ako ng lalaki. Si Nathan, gwapo at mukhang malinamnam. Ang issue lang, mas bata siya sa akin ng 5 taon. Papa Dudut. Ay nako, kabagin ka sana sa kakahagik-gik mo dyan. Inggit ka lang kasi meron ang nagagalit kapag hindi ako kumakain. Sus, sa simula lang yan no. Kapag tumagal na kayo, wapakels na yan kahit magka-ulcer ka pa. Wala talagang sinabi ang isang sako ng ampalaya sa kabiteran mo. So ano, gusto mo na nga yung si ano ulit pangalan nun? Nathan kasi. Ilang beses ko nang inulit ang pangalan niyo sa'yo ah. Nathan? Nathan ka mo? Naku, pangalan din ng babaero yan eh. Ghost fighter din yan. Anong ghost fighter? Eh di yung mahilig mang ghost. Hoy, wag mong gawing basehan ng pangalan sa ugali ng tao ah. Sige nga. Kung totoo yan, bakit lahat ng lalaking may letter N sa pangalan manloloko? Hoy, wag kang ganyan. Napapraning tuloy ako. May dapat ka bang ikapraning kay Nathan? Hindi ko pa nga alam eh. Pero kasi, ang bilis ko nang ma-fall sa kanya. Di ba mali yun? Tsaka, grabe ng kilig ko ah. Sabi nila kapag kinilig ka raw ng sobra sa isang tao sa unang pagkakakilala nyo pa lang, red flag daw yun. Oo nga, alam ko yan. Dapat kalmado ka raw. Doon mo malalaman kung siya na nga yung the one. Gusto ko si Nathan na yung the one sa akin eh. Tsaka feeling ko siya na talaga yun. Sa kanya ko lang kasi na-feel to eh. Tsaka parang gusto ko nang baguhin yung masasama akong ugali para hindi niya na ako iwan. Ay nako girl, sa simula lang yan. Puro ka naman simula eh. Paano kung si Nathan na pala talaga yung regalo ni Lord sa akin, ha? Tapos tinalikuran ko lang dahil naniwala ako sa'yo na sa simula lang siya magaling? Alam mo Carla, ikaw lang ang nakakaalam kung sa tingin mo okay ang si Nathan. Ano bang ugali niya? Ano bang nagawa niya para sa'yo para masabi mo na siya na talaga? Nilibre niya ako sa date namin. Girl, siya naman talaga dapat yung manlibre dahil siya yung nag-aya sa'yo, no? Tsaka nililigawan ka niya eh. O sige, ito. Lagi siya nakikinig sa mga sinasabi ko. Alam kong nakikinig siya kasi nung nagtatanong ako tungkol sa mga sinabi ko sa kanya, nasagot niya lahat ng tama. Aba, so nagpa-quiz ka pa nga sa first date nyo? Iba rin talaga tong si Madam, no? Oh, ito pa. Funny din siya. Ay, girl, wait, makinig ka. Red flag yan. Kapag funny daw yung lalaki, maraming babae.
Okay na siguro yun, no? Kaysa naman manlalaki siya. Sa bagay, may point. Teka, paano ko ba malalaman kung siya na? E di sa mga next dates nyo. Sa una kasi, syempre, hindi pa makikita yung red flag. Kailangan best foot forward palagi. Girl, abang ka lang, lalabas din yung baho niya. At kapag nangyari yon, i-check mo kung kaya mo ba siyang pakisamahan o hindi. Kung hindi, edi goodbye. Papadudot, napa-overthink ako sa sinabi ng best friend kong si Jill. Paano kung sa simula lang magaling si Nathan? Tama naman si Jill, sa ligawan ay best foot forward lagi ang mga lalaki. Paano ba naman mapapasagot yung babae kung puro red flag na agad ang ipapabandera ng lalaki, hindi ba? Pero kasi gusto ko talaga si Nathan, malaki ang potensyal niyang maging the one sa buhay ko. Lagi akong sawi sa pag-ibig, never kong na-experience ang first year anniversary. Sa edad kong ito, pinakamatagal na relasyon ko ay umabot ng 11 months and 2 days. Hindi man lang umabot ng 1 taon, hindi ba? Hiniwalayan ba naman ako kaagad? Kasi sabi niya gusto niyang maging seminarista. Pinalaya ko naman kasi akala ko ay totoo. Tapos, malalaman ko lang after 2 months na nililigawan na niya yung ka-office mate ko noon, Papadudot. Late ka. Pasok. Sorry Nathan ha. Hindi ko kasi agad nabasa yung message mo na pinapapunta mo ko rito eh. Mukha namang sinasadya mo na hindi basahin agad ang messages ko eh. O hindi naman ah. Online ka magdamag, pero late ka nagsisin sa messages ko. Tagal mo pa mag-reply. Uy, nagtatampo ka ba? Ngayon alam mo na ang feeling ko kapag hindi mo ako nire-replyan. Ah, so gumaganti ka. Hindi naman sa ganun. Ganun yun. Ang childish mo. Ano ka, high school? So ano, pinapapunta mo lang ako rito para awayin ako? Pinapunta kita rito kasi ang kulit-kulit mo. Palagi ka nagme-message sa akin para makipagkita sa'yo. Tapos ngayon pumayag ako, tsaka ka naman magpapakita ng attitude mo. Uy, pasintabi lang po ha, Nathan. Halos 3 buwan ka nang lulubog lilitaw. Hindi ko alam kung ano bang meron tayo. Bakit? Ano bang meron tayo? Ay, buti na tanong mo. Kasi yun nga, naguguluhan na rin ako eh. Ano ba tayo ha? Ano ba ako sa'yo? Puro ka tanong. Minsan na nga lang tayo magkita, uunahin mo pang i-confront yung mga issue mo. Wow, eh di nabaligtad na naman ako ngayon. Masama bang magtanong para maliwanagan naman ako? Kasi ilang buwan na rin naman na siguro tayo magkausap. Pero hindi pa rin klaro sa akin kung saan ba ito pupunta, ha? Ginagawa na natin yung mga ginagawa ng mga magkakarelasyon eh. Pero nasan ba yung label? Ilang buwan pa lang tayong nagde-date? Naghahanap ka na agad ng label? Hindi ka ba nahihiya niyan? Masyado ka nagmamadali. 30 na ako, Nathan. Talagang magmamadali na ako. At 25 lang ako. Hindi ako pwedeng basta-basta na lang pumasok sa relasyon, no? Ayoko magmadali. Marami pa akong dapat gawin sa buhay ko. Bakit? Ikaw lang ba? Parehas lang naman tayong marami pang dapat gawin sa buhay ah. Pero ako, nagbigay ako ng space para mapasok ka sa buhay ko at schedule ko. Eh ikaw, bakit sa simula mo lang ba ako binigyan ng time ha? Alam mo naman na siguro yung ibig sabihin ng adulting, di ba? Marami na tayong responsibilidad sa buhay. Sana maintindihan mo na hindi lang puro landi ang inaatupag natin. Eh di sana hindi mo na lang ako nilande kung isasampal mo lang din sa akin yung adulting na yan. Nananahimik ako rito tapos ikaw tong manghaharot sa akin. Tapos ngayon na ganito na tayo, ako yung nagmumukhang masama at clingy dahil humihingi ako ng time sa'yo. Mali ata na pinapunta pa kita rito eh. Sinira mo lang yung araw ko. Mabuting at pumunta ako rito ngayon kasi pwede na natin mapag-usapan yung matagal mo nang iniiwasan. Kaya sumagot ka, Nathan. Anong balak mo sa atin, ha? Sinuko ko na ang bataan. Nakwento na kita sa mga kaibigan ko. Kilala ka na rin ng pamilya ko kahit hindi ka pa nila nakikita. Malaki nang nalugi ko sa emotional investment ko sa'yo, Nathan. Pakiramdam ka naman. Paano natin pag-usapan to kapag mahinahon ka na? Yung makipagtalo kapag sabog ang emosyon ng taong kaharap ko. Para kang tanga. Sino ba nagpasabog ng emosyon ko, ha? Di ba ikaw naman? Tagal ko nang kinimkim to eh. Kaya sabog o hindi yung emosyon ko, sumagot ka na sa mga tanong ko ngayon na. Hindi ako sasagot dahil mature akong tao. Mature? Ikaw mature?
San banda? Hindi mo nga ako mabigyan ng clarity sa sitwasyon natin ngayon eh. Tapos sasabihin mo, mature ka? Anong pinagsasasabi mo dyan? Hindi kita papatulan kasi ikaw ang mali rito. Hindi ko ibababa ang sarili ko para sa kabaliwan mo. At ako pa tong baliw ngayon. Bakit hindi pa ba obvious? Tingnan mo nga kung paano ka umasta. Para kang psychotic. Paano na lang pala kung pumayag ako maging girlfriend kita? Eh di ako pala tong kawawa. Okay. Yun na. Klaro na sa akin. Thank you ah. Thank you at sinayang mo yung oras ko. Ayoko na. Hindi na ako manghihingi ng label sa'yo. Kaya wag ka na magpaparamdam sa akin. Kakalimutan na kita. Teka lang, Carla. Teka lang. Sandali, pag-usapan natin to. Kanina ko pa gusto makipag-usap sa'yo eh. Pero ikaw tong panayang ikot. Wag ka na magpaparamdam sa akin. Simula ngayon, kakalimutan na kita. Nakakasama ng loob ang mga sagutan namin ni Nathan. Tama ba naman yun? Walang direksyon kung saan kami papunta. Pareha sila ng mga linya ng mga lalaking hindi ready sa commitment. Ito na nga ba ang sinasabi ni Jill, lumalabas na ang red flag. Pulang-pula talaga ang kulay nito. Dapat ay hindi ba matauhan ako pero hindi. Pinagpatuloy ko pa rin ang paghabol kay Nathan kahit napapansin kong paunti-unti na ang paglayo niya. Kabado ako noon dahil halos hindi na siya nagpaparamdam unless ako ang maunang mag-message. Hanggang isang araw nga dumating na ang kinakatakutan ko, Papa Dudut. Tama si Jill. Ang lalaking may pangalang Nathan ay magaling mang-ghost. Ang lalaking minahal ko, Papa Dudut, ay iniwan ako ng walang paalam. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, tuluyan na akong ginost ni Nathan. Matapos ang lahat ng pag-unawa ko sa kanya, ganun lang ang sinukli niya. Panay ang message ko sa kanya sa social media accounts niya, wala siyang reply kahit online naman siya. Bakit kaya hindi na lang niya ako blinak? Para alam ko na, hindi ba? Panay ang post ko ng stories at my day ko pero never niyang venue at mas lalo akong nanggigil. Lahat na rin ng mutual friends namin message ko na at pasimpleng nangungumusta. Kunwari kalmado lamang ako na hinahanap si Nathan para hindi ako intrigahin. Kasi wala akong napala. Lahat sila'y walang alam kung nasaan si Nathan. Hanggang isang araw ay sumabog na ako. Minessage ko na ang best friend niyang si Kaloy. Hindi ako nireplyan nung una, kaya ang ginawa ko ay inabala ko na. Tinawagan ko na siya, Papa Dudut. Hello, Kaloy. Makaate ka naman dyan. Carla na lang. Sige. Ano yun? Kanina pa ako tumatawag sa'yo, hindi mo man lang sinasagot. Sorry ate. Sorry Carla kasi nasa MRT ako kanina eh. May problema ba? Nako, meron. Yung kaibigan mong si Nathan, nasa na yan ha? Bigla na lang siya nawala. Hindi na nagpaparamdam sa akin. Si Nathan. Isang beses ko lang nakita. 2 weeks ago pa yata yun. Oo, saglit lang din. Alam mo, gusto kong maniwala eh. Pero bakit parang tunog pinagtatakpan mo siya? Asan ba talaga siya? Ikaw na lang kaya mag-message, ate. Carla. Tatawag ba ako sa'yo ngayon kung nagre-reply siya sa akin, ha? Huwag ka sa akin magalit. Hindi naman ako si Nathan eh. Sorry, ni-stress na kasi ako dyan sa kaibigan mo eh. Ginost na lang niya ako bigla. Di naman tama yun. Ayokong makisawsaw dyan sa issue niyo, Carla. Siguro mabuti pa puntahan mo na lang siya sa bahay niya. Ginawa ko na. Ilang beses pa nga eh. Pero mukhang wala naman dun.
O kaya, nandun nga, pero ayaw lang akong pagbuksan. Ay, hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko rin alam kung anong... Wala kang kwentang kausap, Kaloy. Sasayang lang ako ng oras na tawagan ka. O teka, bakit parang akong may kasalanan dito? Ikaw lang atong humihingi ng pabor sa akin. Humihingi nga ako ng pabor, pero pinagbigyan mo ba? Hindi naman, di ba? Bakit ka atungal dyan? Ay, may gagawin pa pala ako. O sige, gumaya ka na dyan sa kaibigan mong ghoster. Parehas lang kayong dalawa. Walang magtsatsagang babae sa inyo kasi... Kaloy? Hello? Hello? Hindi pa ako tapos manermon. Kaloy? Hello? Ano na naman ba yan, Carla? Sa banyo palang dinig na kita. Hindi mo pa rin ba titigilan yung kakahabol kay Nathan? Di ko naman sinahabol anong tawag dyan sa ginagawa mo? Lahat na ng kaibigan at kamag-anak ni Nathan ginugulo mo para hanapin siya. Kulang na lang pati PE instructor niya nung college, guluhin mo na rin. Gusto ko lang naman makahanap ng sagot eh. Bakit ba kasi bigla na lang siyang nawala? Alam mo, hindi ka makakakuha ng sagot sa taong tumatakas. Obvious naman eh, tinakasan ka na ni Nathan. Tanggapin mo na yun. Matapos niya akong i-gaslight. Tapos siya pa yung biglang manggughost. Alam mo, may tawag dyan yung mga Gen Z eh. Ano ba yun? Ghostlighting. Ayun, tama. Nabasa ko yan sa social media. Yan yung pinaka-latest trend ngayon. Iga-gaslight ka muna para bawas guilt, tapos saka ka i-ghost. Ganyan na yung mga exit-exit ngayon. Sobrang duwag naman pala nung Nathan na yun. Kala mo naman kung sino siya. Di naman siya katangkaran. Di na naman siya ganun kayami. Ay naku, yun naman pala eh. E di yan yung gawin mong mantra araw-araw. Isipin mo lagi yung mga kahinaan niya para makamove on ka na sa kanya. Hindi yung pati sarili mo, igagaslight mo para lang ma-validate yung kabaliwan mo sa kanya. Ghost lighting. Yun pala ang ginawa ni Nathan sa akin, Papa Dudut. Matapos akong pagmukhaing masama, ako pa ang iniwan bigla. Ayos din siya. Ang masakit nito ay para akong nabaliw sa ginawa niya sa akin, Papa Dudut. Imagine, minessage ko lahat ng mga kakilala namin para lamang hanapin siya. Para akong psycho girlfriend at nakakababa ng pagkatao. Hindi naman ako ganito dati. Na-trigger lamang ako ng pagiging toxic ni Nathan kaya nagmukha akong clingy at nakakasakal. Kahit sino naman sigurong babae ganito ang gagawin kapag napunta sa isang lalaking walang ibang ginawa kundi ang paasahin ka. Wala kang peace of mind. Lagi kang nag-overthink. Yun na ang go signal ko para mag-let go and mag-move on. Inayos ko ang sarili ko, nireset ko ang kabaliwan ko. Tapos kung kailan nagsimula na akong kalimutan siya ay bigla naman siyang bumalik na para bang walang nangyari na kahit na ano, Papa Dudut. Ibig kong sabihin, bakit bigla kang bumalik? Bakit? Namiss mo ba ako? Nawala ka lang, kumapal na bigla yung mukha mo. Ay, ano ka ba naman? Umamin ka na. Namiss mo ako, no? Alam mo, ikaw! Offensive. Namiss mo nga ako. Bakit ba bigla kang bumalik? Ayaw mo? Bakit ba hindi mo masagot ng diretso ang tanong ko? Kasi nahihiya rin ako sa ginawa ko eh. Biglang nipis ng mukha. Tapos ganyan na magiging reaksyon mo sa sagot ko. Ang hirap talaga maging honest sa'yo eh. Kaya kita ginost eh. Di ka nga naging honest sa akin eh. Paligoy-ligoy ka ng sagot pag nagtatanong ako sa'yo. Eh kasi alam ko magagalit ka kapag sinabi ko sa'yo yung totoo. Ay, gusto mo pa rin talagang lumusot. Hindi ako nagpapalusot. Nakakainis kaya yung ugali mo. Ha? Paano nakakainis?
Pinapakita ko lang naman sa'yo na gusto kita. Pero ikaw tong lumalayo. Sino ba kasing hindi lalayo sa'yo? Gusto mo lagi kang ina-update. Ano namang masama ron? Update lang naman ang gagawin. Kung busy ka, di sabihin mo. Hindi yung para akong tanga kaka-check ng phone ko kung nag-message ka ba o hindi. Nakakapraning kaya. Yan, isa pa yan. Masyado kang praning, nakakaumay ka. Napapraning lang naman ako kasi magpaparamdam ka lang kung kailan mo gusto. Inabot ka na ng 1 linggo halos bago mag-reply sa message ko. Tsaka mo lang maiisip mag-reply kapag hindi na rin ako nagpaparamdam sa'yo, ganun. Ay, nagre-reply lang ako kapag chill ka na. Mas maganda kung ganun ka. Agresibo ka kasi masyado, nakaka-turn off. Hindi naman sana ako magiging aggressive kung magsasabi ka lang eh. Kung sasabihin mo sa akin kung anong gagawin mo o saan ka pupunta bago ka biglang mawawala. May intindihan ko naman yun eh. Nako, kilala na kita. Hindi mo ako maiintindihan kasi nga masyado kang clingy. Gusto mo oras-oras kausap mo ako. Hoy, di naman ako ganun. Ganun ka. Mas kilala pa kita kaysa sa sarili mo. Ano ba naman yan? Wala kang self-awareness. Nathan, ganun ba talaga ako? Oo, sobra. Kaya dapat hindi ka na magtaka kung bakit bigla kitang ginost. Ikaw naman tong mali. Pero mas okay kung magpapaalam ka man lang sana Kapag ganyan ang ugali ng tao, hindi deserve ng paalam. Ghosting dapat agad. Bumalik matapos mang-ghost. Pagbalik niya, akala mo ay siya pa rin ang biktima. Ako pa rin ang minanipula niya para magmukhang masama. At ang masakit dito, Papa Dudut, naniwala naman ako. Hinayaan ko siyang bumalik sa buhay ko at baka naman kasi ako talaga yung mali. Baka naman kasi sa pagbalik niya ay hindi na siya ulit aalis pa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagbabalik ni Nathan ay wala pa ring nagbago, Papa Dudut. Binabaliwala pa rin niya ako. At ako naman tong si tanga ay go lang. Lagi akong nag-iingat sa mga sasabihin ko sa kanya at lagi akong takot na baka mawala na naman siya. Grabe ang abandonment issues ko. Takot na takot akong abandonahin niya na akala mo ay laki ng ambag niya sa buhay ko. Marami na akong napabayaan dahil sa pag-aasikaso sa kanya dahil siya lagi ang inuuna ko. Ang trabaho ko, pamilya at si Jill na mismong best friend ko. Hindi na nga ako lumalabas kasama si Jill kahit dapat 1 beses sa 1 linggo ay nagkikita kami for catch-up. Nireplyan ang message niya ay hindi ko na nagawa. Kasi panay ang hintay ko sa messages ni Nathan na sobrang dalang kung dumating, Papa Dudut. Ginagawa mo rito? Nabalitaan ko kasi na nakabalik ka na mula Thailand. Kakabalik ko lang kanina madaling araw. Paano mo nalamang nandito ko? Hindi naman kita mini-message ha. Ayun, nakibalita ako kay Kaloy. Nag-post ka na raw sa Facebook mo na andito ka na sa Pinas. Kaya pala. Nathan naman kasi, i-accept mo na kaya ang friend request ko. Para naman hindi ka na magulat kapag bigla kang sumusulpot dito sa bahay niyo. Hindi pa kasi ako nakakapag-check ng mga friend request ko eh. Busy ako. Okay lang yun. Kahit next week na lang. Uy, hindi mo ba ako papapasukin? Kwentuhan mo naman ako sa nangyari sa'yo sa Thailand oh. May pasalubong ka ba para sa akin? Teka, ang dami mong tanong. Sorry, baka nga pala may jetlag ka pa. Na-experience ang jetlag? Hindi ka naman makaka-experience ng jetlag mula sa Pinas hanggang sa Thailand. OA mo. Siyempre, nagjo-joke lang ako, no? Ikaw naman, Nathan. Masyado kang seryoso. Paano kasi bigla-bigla kang susulpot dito nang walang pasabi? Paano? Hindi ka na naman kasi nag-reply sa mga chat ko sa'yo eh. Hindi ko na tuloy alam ang gagawin. Baka mamaya biglang i-ghost mo na naman ako. Hindi ba ako pwedeng magkaroon ng oras para sa sarili ko? Ano yun? Gusto mo ba lagi ako nakadikit sa'yo? Ganon? Hindi naman ganon ang point ko.
At least man lang sana magsabi ka kung nasan ka man o kung bakit hindi ka makakapag-reply sa mga chat ko. Kasi may time ka nga mag-post sa social media Pero pagre-reply sa chat ko, wala. Ilang segundo mo lang naman gagawin yun eh. Yan. Kaya ayokong i-accept yung friend request mo eh. Tapos tatadtarin mo ako ng mga ganyang tanong. Nakakapagod. Wag mo namang sirain ang mood ko. Sige na, sorry na. More than 1 week ka na kasing hindi nagre-reply sa akin. Akala ko talaga, ginost mo na naman ako eh. Ganyan pa rin ba ang tingin mo sa akin? Ha? Feeling mo, i-ghost pa rin kita? Ganon? Sige. Total, ganyan naman ang tingin mo di gagawin ko na lang. Uy, wag naman Nathan. Na-trauma lang naman ako sa nangyari noon. Inaaral ko pa lang ulit kung paano ako magtitiwala na hindi ka mangiiwan sa ere. Yan! Nanggigil trip ka na naman. Hindi ganon. Pinapaliwanag ko lang sa'yo yung nararamdaman ko. Ginagaslight mo pa ako. Para ako yung magbukang mali. Teka, mali eh. Minamanipulate mo ko para ako yung magmukhang mali. Okay, sige. Kung yan ang tingin mo, sorry. Hindi ko talaga sinasadya yun. Ano, okay na ba tayo? Umuwi ka na lang muna sa inyo. Hintayin mo na lang kung kailan ako ready magparamdam ulit sa'yo. Huwag mo akong pilitin kung ayaw mong i-ghost ulit kita. Ewan ko kung dala lamang ng pagod papunta sa bahay niya o talagang pagod na ako sa nangyayari sa aming dalawa. Para akong asong humahabol sa amo niya. Wala na ako halos natitirang respeto sa sarili ko dahil sa ginagawa ko para kay Nathan. Durog na ang pagkababae ko tapos ako pa itong tatakutin niya palagi kapag kailangan ko ng assurance and clarity. Palagi na lang niyang pinangtatakot sa akin na i-ghost niya ako. Siyempre takot ako, kaya magsosorry ako at nagpa-promise na hindi na uulit. Pero makalipas lamang ang ilang araw ay inuulit na naman niyang i-ghost ako. Binababa ko na nga ang sarili ko. Pabalik-balik ako sa building kung saan nandun ang office ni Nathan. Kailangan ko siyang makaharap pero hindi ko siya natitsyempohan. Hanggang ibang tao ang humarap sa akin at nagbigay ng clarity sa dapat kong gawin. Nagpunta ako noon sa office ni Nathan, empleyado mula sa katabing kumpanya ang nakapansin sa akin na panayang silip at kanina pang nag-aabang sa labas ng opisina. Dash ang pangalan ng babae. Sinabi ko nga sa kanya ang pakay ko at doon na niya ako inayang magkape sandali sa katapat sa building, Papa Dudut. Years ago nung naging kami ni Nathan, ayoko sana siyang patulan kasi mas matanda ako ng 5 years. Kaya lang, mabulaklak ang dila ng bagets eh. Ayun, nakuha niya ako. Hala, pareho tayo. Pareho din ba tayo na palaging ginagaslight at ginughost kapag napapansin na natin yung commitment issues niya? Pareho ulit. Hindi pa rin talaga siya nagbago. Alam mo bang binaliw ako niya noon? After niya akong i-gaslight, saka niya ako i-ghost. Siyempre ako naghahanap ako ng sagot, ng closure. Kaso madamot ang walang yang lalaki na yan. Kapag bumabalik siya at nagtatanong ako, babalik ta rin niya ako. Magmumukhang ako yung masama. At napaniwala ka rin ba niya na ikaw ang mali? Oo naman. Ikaw din ba? Oo eh. Sabi ko na nga ba. Alam mo bang dahil sa trauma ko sa kanya sa pang-ghost niya, humanap ako ng trabaho malapit sa kanya? Sa kaparehong building. Para lang mamonitor ko siya palagi. Para wala na siyang chance na i-ghost ako. Ganun ako kapraning sa ginagawa niya sa akin noon. Kala ko makakatulong yun eh. Pero walang hiyang Nathan, kahit nasa kabilang office lang ako kaya pa rin niya akong i-ghost. Alam mo bang kahit nasasalubong na niya ako noon, deadma siya sa akin? Nakala mo kaluluwa lang ako na dumaan. Ganun kademonyo yung taong yun. Hindi ko nga maintindihan kung bakit di pa rin lumilitaw yung sungay at buntot niya. Alam mo ba,
Naisip ko ring mag-resign sa work ko para lumipat sa mas malapit na office sa kanya. Mabuti na lang pinigilan ako ng best friend ko. Maswerte ka nga at meron kang best friend na pumipigil sa katangahan mo eh. Eh ako wala. Kaya natagalan bago ako matauhan. Kaya kung ako sa'yo, bago ka mabaliw dyan sa ginagawa ni Nathan, mag-let go ka na. Unahin mo ang sarili mo. Hindi naman siya katangkaran para mabaliw ka ng ganyan, no? Alam mo, yan din ang sinabi ko noon. Pero seryoso ha, yung mga ganyang lalaki, hindi matututo hanggat merong mga babaeng nang tolerate sa katoksika nila, sa commitment issues nila. Akala ko kasi, mababago ko siya eh. Girl, hindi magbabago ang isang lalaki dahil gusto mo lang. Dapat gusto rin niyang magbago. Obviously, ayaw niya. So bakit ka pa maghihintay? Kaya tapusin mo na yung I can fix him na mindset mo. Napaiyak na lamang ako, Papa Dudut. Tama si Dash, kailangan ko nang tapusin ang I can fix it and I can fix him na mindset ko. Hindi ko na kayang ayusin si Nathan at hindi ko naman siya obligasyon na ayusin. Siya dapat ang gumagawa noon para sa kanyang sarili. Kaya nung araw na yon ay naisip ko na tama na. Sino ba siya para ganunin ako? Pagkahiwalay namin ni Dash ay agad akong gumawa ng paraan para i-block si Nathan. Sinimulan kong ayusin ang sarili ko na sinira niya. At makalipas nga po ang ilang buwan ay gumawa siya ng bagong social media account niya para i-message ako at kumustahin. Ang kapal ng mukha niya, binako ulit at hindi na nireplyan. Bahala siyang mag-overthink. Tapos na ako sa ganon, Papa Dudut, siya naman. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Sana po ay meron po kayong napulot na aral sa kwentong aking binahagi. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Carla. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.